Magandang umaga po mga kapatid. Blessed Lord's Day po sa ating lahat at welcome po sa ating worship from home. Ngayong araw po tayo ay patuloy pong magsasama-sama sa pag-aaral po sa ating bagong series na sinimulan last Sunday. At ito po yung series natin in Why We Worship the Father, the Son, and the Holy Spirit. At mamaya po, Pastor Nomer will be sharing sa ikalawang bahagi po patungkol sa God the Son. So, tayo po ay naniniwala bilang isang community, bilang isang church, that our God is a Trinity. Pero instead po na magturo kami ng Trinity ng 3 linggo, we will be sharing about the uniqueness and the distinct roles of the Father and the Son and the Holy Spirit so that we will understand together yung kanila pong bawat isang persona. So, ngayon po sa ating liturgy, magsisimula po tayo sa ating catechism sa pangunguna po ni Pastor Nate. At tayo po ay ililid sa call to worship ng aking asawa, si Joanne. At tayo po ay sama-samang umawit sa Panginoon. Kung kayo po ay nasa bahay, nasa inyong mga dorm with your family or with your friends, inaanyayahan ko po kayo sa ating singing time na tayo po ay umawit sa Panginoon. At sa ating pong sermon, ihatid po ni Pastor Nomer. And then tayo po ay aawit muli sa pamamagitan ng isang response song with our worship leader. And then ililid po tayo ni Deacon Alan sa worship through the giving of our tithes and offering. At ako po ay babalik para po sa benediction at magbibigay naman po ng announcements na mahalaga si Teacher Shi at si Pastor Nate. So maraming salamat po for joining us today. Kayo po ay nawa ay mapagpala sa ating araw ng panambahan. Magandang umaga po. Thank you, Pastor John, for welcoming po ang ating mga viewers sa Facebook at ating pong simbahan ngayon. For our catechism reading po, we will be answering 5 questions today. So, unang-una po ay, why did Christ have to suffer death? Answer, because God's justice and truth require it. Nothing else could pay for our sins except the death of the Son of God. Question 41, why was he buried? Answer, his burial testifies that he really died. Question and answer 42, since Christ has died for us, why do we still have to die? Answer, our death does not pay the debt of our sins. Rather, it puts an end to our sinning and is our entrance into eternal life. Question and answer 43, what further benefit do we receive from Christ's sacrifice and death on the cross? Answer, by Christ's power, our old selves are crucified, put to death, and buried with him, so that the evil desires of the flesh may no longer rule us, but that instead we may offer ourselves as a sacrifice of gratitude to him. Question and answer 44, why does the creed add, he descended to hell? Answer, to assure me during attacks of deepest dread and temptation that Christ my Lord, by suffering unspeakable anguish, pain, and terror of soul, on the cross, but also earlier, has delivered me from hellish anguish and torment. Blessed Lord's Day po Church, may this motivate us to really worship our God and King truly and in spirit and in truth. For our call to worship, I'll be reading from Psalm 63, verses 1 to 2. O God, you are my God.
Earnestly I seek you. My soul thirsts for you. My flesh faints for you. In a dry and weary land where there is no water. So I have looked upon you in the sanctuary, beholding your power and your glory. Let us pray. We bless your name, our Lord and King, for your new mercies every day. We thank you for restoring our soul and our strength today, and for your grace that enables us to gather together as a family of faith, even in these unique circumstances. May we receive grace from you today as your glory gives light to the world. Great is your faithfulness. Amen. Who breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings. Who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Who brings our chaos back into order, who makes the orphans a son and daughter, the King of glory, the King above all kings. Who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. Oh, this is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You
sing for all that you've done for me. You are holy, You are holy, you are mighty, you are mighty, you are worthy, you are worthy, worthy of praise. worthy of praise. I will follow, I will follow, I will listen, I will listen, I will love you I will love you all of my days. all of my days. I will sing to and worship the King who is worthy. I will love them, You're the great I am, and I will bow down before Him. I will sing to and worship the King forever. You is are gracious and worthy. I the will love them, beginning and end. and I You're my will Savior, bow down Messiah, before Redeemer, and Him. friend. You're my Prince of Peace, and I will live my life for you. You are holy, You are holy, you are mighty, you are mighty, you are worthy, you are worthy, worthy of praise. worthy of praise. I will follow, I will follow, I will listen, I will listen, I will love you I will love you all of my days. all of my days. I will sing to and worship the Mighty King God, who you're the is worthy. I will love them, you're the great I am, and I you're will the Prince bow of down Peace. before Him. I will sing to and worship the King who is worthy. I will love them, you're my Prince of Peace, and I will live my life for you. I will sing to and worship the King who is worthy. I will love them, You're the great I am, you're the Prince of Peace. before Him. I will sing to and worship the King who is worthy. I will love them, Beginning and end, you're my Savior, Messiah, Redeemer, and friend. you're my Prince of Peace, and I will live my life for you. You're my Prince of Peace, And I will live my life for you.
Good morning po, Pastor Nomer. Good morning, Pastor Nate. Good morning po, church. Thank you, Kuya Waldi, for leading our singing in worship. Today po, we will continue our series, so why we worship the Trinity. And so, Pastor Nomer po will be preaching to us God's Word. Mapagpala at magandang umaga po sa ating lahat mula sa Hari na may kapamahalaan sa langit at lupa at Prinsipe ng Kapayapaan. Ang title po ng ating message ngayong umaga ay The Selfless Mindset na bigay ng Panginoong Hesus, o ang kaisipan na di makasarili sa makasariling kapanahunan. Mahalaga ang kalagayan ng ating kaisipan. Sa Romans chapter 12 verse 2, ang sabi po ni Apostol Pablo, huwag kayong tumulad o makiayon sa sanlibutan. Sa halip, mag-ibang isip kayo upang inyong mapatunayan kung ano ang kalooban ng Diyos, ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ano ang ganap. Sa atin pong passage na gagamitin ngayong umaga sa Philippians chapter 2, ating makikita ang kahalagahan ng kaisipan. Sabi po ni Apostol Pablo muli, kaya nga kung mayroong anumang pagpapalakas ng kalooban kay Kristo, kung may anumang pagpapasigla, dulot ng pag-ibig, kung mayroong anumang pagsasamahan sa Espiritu, kung mayroong anumang pagmamalasakit o habag, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Magkaisa kayo ng pag-iisip, magbuklod kayo ng isang pag-ibig, magkaisa kayo sa Espiritu, at may isa lamang na layunin. Have the same mind. Have the same purpose. At ito po later ay makikita natin sa Panginoong Hesukristo. May ilang salitang Griego para sa kaisipan sa New Testament. Ang una po ay Sophia. Ito po ay theoretical and broad wisdom. Dito po nanggaling ang salitang philosophy, from phileo, love, at saka Sophia, wisdom. Ang pangalawang salita ay nous, na ginamit 24 times sa New Testament, na ang ibig sabihin ay kaisipan o katalinuhan. At related dito ay diania, kaisipang nakakaunawa, at enoia o ang layunin. Ang pangatlo ay praxis. Ang ibig sabihin ay pinag-isipan at praktikal na kaalaman. Ang susunod ay techne, where we get the word technical or technology. Ibig sabihin ay paggawa o kakayanan. At ang panglima ay pronesis. 2 beses lang ginamit ang noun form, pero ang verb form, proneo, ay 25 times na ginamit sa New Testament at 10 times sa Philippians. Na ang ibig sabihin ay kaisipan na may damdamin o magandang asal. Ulitin ko po, kaisipan na may magandang damdamin o kaugalian. Hindi katakataka na sa sulat ni Pablo sa Philippians, tinranslate ito ni Paul sa Philippians 3:15 na attitude. Have this attitude, and if anything, you have a different attitude. Sa Philippians 4:10, ang salitang mind ay itinranslate naman ni Paul
sa salitang concern. I rejoice in the Lord greatly that now at last you have revived your concern for me. You were concerned before, but you lacked opportunity. Yung salitang concern ay proneo. Ang iyong pag-iisip para sa akin, ang iyong interes para sa akin, ang iyong pag-aalaga para sa akin. Sa Philippians chapter 2 verse 5, sabi po ni Apostol Pablo, think of yourselves or have this attitude which is also in Christ Jesus. Ano ang attitude na ito? Sabi ng Panginoon sa Mark chapter 10:45, sapagkat ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, ngunit upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Ang Panginoon Jesus ay nagpakita ng kababaang loob, ng hindi pagiging makasarili, kung hindi mapaghalaga sa kapakanan ng iba. Sa Deuteronomy chapter 15, verse 10, in-emphasize ni Moses ang hindi pagiging makasarili. Sabi niya, tiyakin ninyo na tulungan ang mga mahihirap. Huwag kayong magdadalawang isip na bigyan sila. At sa John chapter 15, verse 13, hinighlight ng ating Panginoon ang selfless attitude. Greater love has no one than this, na ang isang tao ay mag-alay ng kanyang buhay sa kanyang mga kaibigan. Mas may malaking pahalaga ang pagmamahal sa kapakanan ng iba kaysa sa sarili. Sa Romans chapter 15 verse 1, sinabi rin ni Apostol Pablo, tayo nga na malalakas ay nararapat magtiis sa kakulangan ng mga mahihina at wag lamang bigyan ng kasiyahan ang ating sarili. Bawat isa sa atin ay magbigay ng pahalaga sa kanyang kapwa, sa kanyang ikabubuti at sa kanyang ikatitibay. The selfless attitude is very instrumental in building up, in strengthening the well-being of others. Bakit mahalaga ito na in-emphasize ng Panginoong Jesus at ni Apostol Pablo? Sabi po sa 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 3, unawain ninyo na sa mga huling araw magkakaroon ng kapighatian. Ang mga tao ay magiging makasarili, maibigin sa sarili, mayayabang, mapagmalaki, mapanlait, suwail sa mga magulang, walang utang na loob, walang pagpipigil sa sarili, malupit, namumuhi sa mabuti. Sabi po ni Alexander Solzhenitsyn, Nobel Peace Prize for Literature in 1970, isang Russian writer, we hear a constant clamor for rights, rights, always rights.
but so very little about responsibility. We have forgotten God. The need now is for selflessness, for a spirit of sacrifice, for a willingness to put aside personal gains for the salvation of the whole Western world. Kaya lang mga kapatid, ang selflessness ay hindi natural sa mga tao. What is natural is selfishness. So kung gusto natin na hindi maging makasarili, kinakailangan tayo ay magkaroon ng relasyon kay Hesukristo. Tingnan niyo po ang sabi sa Philippians 2, verse 1 na muli. If there is any encouragement in Christ, if there is any consolation of love, if there is any fellowship of the Spirit, if any affection, if any compassion, ang mga katangiang ito na magbibigay expression sa selflessness ay nanggagaling kay Kristo at sa kanyang Espiritu Santo. Verse 3, huwag ninyong gawin ang anuman dahil sa pansariling hangarin o dahil sa kayabangan. Sa halip magpakumbaba kayo at ituring ang iba na mas mahalaga kaysa sa inyong sarili. Pahalagahan ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang kapakanan ng inyong sarili. Ito ang ipinakita sa atin ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga sabi ni Paul sa Philippians 1:27 earlier, mamuhay kayo, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. Hindi natin kaya na maging selfless kung wala tayong relasyon kay Kristo. Hayaan niyong basahin ko ang isang artikulo na isinulat noong 2017 ni Jen Brogdon na pinamagatang Selflessness in a Selfie World. Let me quote, "Our attitude defaults to selfishness. The world does not help us pursue selflessness. It encourages selfishness and self-idolization. We pose for selfies, edit our images, self-promote the best parts of our lives. We post selfies to get likes and admiration. Our selfies shout, 'Look at me. Look at what I'm doing. Look at what I have.' This world feels our innate ability to be selfish. The more we think of ourselves, the less we think of others, and the more self-centered we become." Then she continues, "It takes effort, and most of all, it takes Christ to overcome our selfishness. The way to fight the sin of selfishness is to ask God to renew our minds so that they become like Christ." So let me repeat, selflessness is a result, is an effect, is an aftermath of our relationship with Christ. Tingnan niyo po ang resulta nung makatagpo ni Zaccheo
ang Panginoong Jesus sa Luke chapter 9, verse 8. Si Zaccheo ay chief tax collector at mayaman. Ngunit nang makilala niya ang Panginoon, tumayo si Zaccheo at sinabi kay Jesus, "Narito, Panginoon, kalahati ng aking ari-arian ay ibibigay ko sa mahihirap. At kung ako ay may dinayang sinuman, isasauli ko sa kanya ng makaapat na ulit." Because Zacchaeus encountered Jesus, he was willing to share his riches to the poor. And if he has defrauded anyone of anything, he was willing to restitute and even pay 4 times. Sabi po ng dating evangelist, the Reverend Billy Graham, ang Diyos lamang ang makapagbibigay sa atin ng walang pag-iimbot na pag-ibig sa iba. Samantalang binabago tayo ng Espiritu Santo. Ito ang dahilan kung bakit kailangan nating tanggapin si Kristo. Sapagkat maliban na sa kanyang Espiritu, hindi tayo makalalaya sa tali o sa kadena ng pagiging makasarili, pagiging mainggitin, at pagwawalang bahala sa iba. Kung may nakikita po tayong pag-iimbot, kainggitan, o pagiging makasarili, hindi po makatutulong ang paghuhusga, ang pag-aakusa para magbago ang isang tao. Ang kailangan niya po ay si Jesucristo. So selfishness is an effect of our relationship with Christ. Ang pangalawang lesson natin, selflessness was exemplified by Christ Himself. Sa Philippians chapter 2 verse 5 and 6, magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus, na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos na dapat niyang panghawakan. Sa New Living Translation, ang pagkakasulat doon, kahit na siya ay Diyos, hindi niya inisip ang pagiging kapantay ng Diyos ay bagay na kailangan niyang panghawakan. Napakahalaga ito para sa mga iglesia ni Kristo at saka sa mga Jehovah's Witness. At gayon din sa mga kasapi sa dating daan. Kasi po palagi nilang sinasabi na si Jesucristo ay mas mababa. Hindi kapantay na Diyos ng Ama. Sapagkat sa John 14 verse 28, sinabi niya, "The Father is greater than I." So sa kaisipang pilosopo at Pilipino, sasabihin, napakaliwanag sa Biblia na ang Ama ay mas mataas kaysa Kristo. Kaya,
ang Ama ay Diyos, si Kristo ay hindi. Balikan po natin ang Philippians chapter 2 verse 6. Sabi doon sa previous slide, sa Philippians 2:6, kahit na siya ay Diyos, kahit siya ay kapantay ng Diyos, nung siya'y magkatawang tao, hindi niya pinanghawakan ito. At sa verse 7, kanyang isinantabi ang karapatang ito para sa atin. Tingnan niyo po sa Ingles, sa Philippians 2:7. He emptied himself, taking the form of a bond servant and being made in the likeness of men. Isinantabi ni Jesus ang kanyang pagiging Diyos, ang kanyang pagiging pantay sa Diyos para sa atin. At naging bondservant siya. Sa salitang Griego, ito ay doulos. Ang ibig sabihin ng doulos, someone belonging to another, a bond slave without ownership rights of their own. Walang karapatan sa kanilang sarili. So si Jesus, bagaman siya'y pantay sa Diyos, ay isinantabi ang pagiging Diyos at kapantay sa Diyos at naging tao. Ito ay itinuro din ni Apostol Juan sa John chapter 1, verse 1, verse 3, at verse 14. Ang sabi po dito, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Verse 3, lahat ng bagay ay nalikha sa pamamagitan niya, at maliban sa kanya, walang bagay na nalikha ang malilikha. It was through Jesus, who was the Word in the beginning, that all things were created. So how can he be just an ordinary human being? And then in verse 14, and the Word, ang tagapagsalita na kasama ng Diyos at Diyos nung una pa man, ay nagsakatawang tao at nanirahan na kasama natin. This phenomenon, sa Greek ay kenosis, ay in-emphasize ni Paul sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Sabi po niya, nalalaman ninyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo, na bagaman siya ay mayaman. Kailan po siya naging mayaman? Isinilang sa sabsaban at namatay, inilibing sa hiram na libingan. Siya po ay mayaman sa kaluwalhatian noong bago likhain ang sanglibutan, dahil kasama na sa ng Diyos at kapantay siya ng Diyos. Ngunit para sa inyo, yet for your sake,
Siya'y naging dukha. Siya'y naging mahirap upang sa kanyang kahirapan, kayo ay maging mayaman. By His poverty, we can be made rich. Ang pangatlo po na ginawa ni Jesus, hindi lamang niya binitawan ang pagiging pantay sa Diyos, ang pagiging Diyos. Isinantabi ito at kinuha ang pagiging tao. At nang siya ay maging tao na, ang sabi sa Philippians 2 verse 8, being found in the appearance as a man, nagpakumbaba siya mismo at naging masunurin hanggang sa kamatayan, kahit sa kamatayan sa krus. Ganun na lamang ang pagsinta, ang pagmamahal ng Panginoong Hesus sa atin, na hindi lamang niya isinangtabi ang kanyang kaluwalhatian, pagiging pantay sa Diyos, ang pagiging tao o pagkakatawang tao. Handa siyang mamatay para sa inyo at sa akin sa krus. Kaya nga uulitin natin ang kanyang sinabi sa Mark chapter 10 verse 44-45. Kung ang sino man sa inyo ay nagnanais na maging una, kailangan siyang maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kung hindi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay bilang pantubos sa marami. Sabi ng iba, bakit pa kinakailangang si Jesus ang mamatay? Bakit hindi na lang ang mga anghel? Bakit hindi na lang ang mga cherubim sa langit? Mga kapatid, ang tao po ang nagkasala. Kaya tao rin ang kailangang magbayad ng kasalanan. Pero hindi ordinaryong tao. Kasi wala pong tao na hindi nagkasala. At kung mayroon mang tao na walang pagkakasala, ang mababayaran lamang niya ay ang sarili niya. Subalit ang buong mundo ang nagkasala. Kaya ang kailangan na magbayad ng kasalanan, bagaman tao, kailangan siyang hindi nagkasala at kailangan may kakayanan siya na bayaran ang kasalanan ng buong mundo. Kaya mga kapatid, si Jesus lamang ang anak ng Diyos na maluwalhati na nagkatawang tao, na bagaman siya ay naghirap, tinukso, ay hindi pa rin nagkasala. Siya ang naging pantubos. Siya ang naging kabayaran. Siya ang naging kordero para maalis, mabura, mapatawad ang ating mga sala. Sabi po niya sa John chapter 10 verse 11, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Mga kapatid na Pilipino, mahal po nating lahat
si Maria na ina ng Panginoong Hesus. Iginagalang natin siya. Iginagalang natin ang mga naunang tawagin nating mga santo dahil sa kahanga-hanga nilang mga ginawa. Pero katulad ng sinabi ng Papa mismo ng Roma recently, sa kabila ng kahanga-hanga na buhay, sa kabila ng pagmamahal at paggalang natin kay Maria na ina ni Jesus, si Hesukristo lamang ang manunubos. Hindi si Maria, hindi ang mga santo, hindi ang mga papa sa Roma. Si Kristo lamang ang nagbuhos ng dugo at nagbigay ng buhay sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kaya po sinabi ng Panginoong Hesus sa John chapter 14, verse 6, Ako ang daan, ang buhay at katotohanan. Sino man ay hindi makakaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. At sinabi po mismo ng kinoconsider na unang papa sa Roma ng mga Katoliko na si Apostol Pedro. Siya mismo ang nagsabi sa Acts chapter 4, verse 12, na walang pangalang anuman na ibinigay sa langit at lupa na makakapagligtas maliban na sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhi ko sa ating lahat, Katoliko man, Protestante, at born again, tigilan na po natin ang paglalagay ng ating pag-asa, ang paglalagay ng ating tiwala sa kung kanino paman. Hindi natin kailangan si Maria, ang mga santo, ang mga pastor, ang mga ebanghelista, upang tayo ay maligtas, upang tayo ay mapalapit sa Diyos. Si Jesus at siya lamang ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Kaya po nagkakawindang-windang ang ating mga buhay. Kaya hindi natin maranasan ang katotohanan ng Diyos at ang buhay na masagana, mapayapa, may pagtatagumpay. Dahil nanghahawakan tayo sa iba pa, maliban na sa Panginoong Hesukristo. Ulitin ko po, tigilan na natin ang ating mga maling paniniwala, no matter how sentimental they are. Ulitin ko po, tama lamang na mahalin si Mariang ina ni Jesus. Tama lamang na siya'y igalang at bigyan ng papuring karapat-dapat sa babae na nagpagamit sa Diyos, na sa kabila ng mga hamon ng kanyang kapanahunan, inialay niya ang kanyang paglilingkod sa Diyos. Pero mga kapatid,
Hindi siya namatay para sa atin sa krus. Hindi siya nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Si Jesus lamang ang manunubos, ang tagapagligtas, ang tagapamagitan. Mahiya po tayo na kung kanino natin iniaalay ang ating tiwala, ang ating mga panalangin at pagsamba, hindi tayo makakaharap ng may katiyakan sa Diyos dahil sa mga bagay na ito. Hindi katakataka na maraming Pilipino, bagaman relihiyoso, pag tinanong mo kung may katiyakan na sa langit pupunta kapag namatay, hindi makasagot ng may katiyakan. Bakit po? Sapagkat ang ating pananampalataya o pag-asa ay hindi nakabase kay Kristo. Mga kapatid, ako po ay nanggaling din sa Romano Katoliko at hanggang ngayon ako ay may paggalang sa mga pari at sa iglesia ng Katoliko mismo. Pero naililigaw po natin ang ating mga kababayan sa pagbibigay ng hindi karapat-dapat na pagsamba, pagpapahalaga at pananalangin. Bakit hindi po tayo manalangin sa Diyos Ama? Bakit hindi po tayo manalangin sa Diyos Anak? Bakit hindi po tayo manalangin sa Diyos Espiritu Santo? Bakit kailangang manalangin tayo kay Maria? Bakit kinakailangan tayong lumapit pa sa mga santo para makalapit sa Diyos? Kaya namatay si Jesus sa krus upang buksan ang daan, tanggalin ang hadlang sa ating paglapit sa Diyos. Mga kababayan, nag-aral pa naman tayo. Bumasa, umunawa, mag-Ingles, at ng iba-iba pang wika. Pero ayaw nating tanggapin ang maliwanag na katuruan na si Jesus lamang ang tanging daan, katotohanan at buhay. Siya lamang ang manunubos. Siya lamang ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Huwag na po nating dagdagan. Huwag na nating isipin ang ating masentimentong kaugalian. Kaya po nagugulo ang katotohanan. Naliligaw ang mga tao at ang resulta, nagkakawindang-windang ang buhay natin. Hinahamon ko po at iniimbita ang ating mga kababayan. Mahigit ng 500 taon tayo
na alipin ang mga katuruan na bagaman magandang pakinggan at nakakabagbag damdamin. Pero kung mali, ay mali. Itinuturo natin na kung nais nating lumapit sa isang tao, lumapit tayo sa kanyang ina at hindi tayo mapapasubalian. Alam nyo, ibinababa natin ang kaluwalhatian ng Diyos pagka ganon. Hindi na natin kailangan ng tagapamagitan. Hindi na natin kailangan ang daan iba patungo sa Diyos. Kaya sa maraming kultura, maraming korupsyon. Kasi sa halip na hawakan ng katotohanan, sa halip na pumunta ng diretsyo sa dapat puntahan, kung saan-saan tayo kumukuha ng impluensya, nagpapalakas. Mga kapatid, kay Kristo tayo ay nagiging malakas na sa Diyos. Hindi na natin kailangan ang sino paman o ano paman para tayo ay pakinggan at pagpalain ng Diyos. Tingnan po natin ang huling bahagi ng ating lesson sa Philippians 2, verse 9 hanggang 11. Sabi po ni Apostol Pablo, dahil dito sa ginawa ni Jesus, siya ay pinarangalan ng Diyos. Ginawaran ng pangalan na mas higit na mas mataas kaysa ibang pangalan, na sa pangalan ni Jesus, ang bawat tuhod ay luluhod, nasa langit at lupa, sa ilalim ng lupa, at ang bawat bibig ay magpapahayag na si Hesus Kristo ang Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Mga kapatid na Pilipino, wag na po tayong lumuhod kung kangi-kangino. Wag na po tayong lumuhod sa mga santo o kay Mariang ina ni Jesus. Wala pong nakalagay na ganito sa Biblia. Ang nakalagay po sa Biblia, pinarangalan ng Diyos si Jesus at ang kanyang ginawa at binigyan siya ng pangalan na higit na mas mataas sa kanino mang pangalan. Mas mataas ang pangalan ni Jesus kaysa kay Ave Maria, kaysa sa mga santo, at kaysa sa mga papa. Lumuhod lamang tayo kay Jesus at ang ating mga bibig ay tumawag lamang at magpahayag lamang ng iisang pangalan na dapat purihin, pagtiwalaan, at ang pangalang ito ay ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. At ano pong resulta, mga kapatid, doon sa verse 11? Pag ito po ay ating ginagawa, lumuluhod tayo sa Panginoong Hesus at tayo ay nagpapasalamat, nagpupuri sa Panginoong Hesus. Alam niyo po ang resulta? Naluluwalhati ang Ama sa langit sa ating mga kababayan. Tuwing lumuluhod ka sa sino man
maliban kay Jesus. Nilalapastangan mo, binabaliwala mo ang kalooban ng Diyos Ama sa langit, sapagkat ang ibinigay niya sa atin ay ang kanyang bugtong na anak. Siya ang nagbigay ng kanyang buhay at dugo, at karapat-dapat lamang na siya ang purihin, parangalan, at luhuran. Sabi po sa Lumang Tipan, sa Isaiah 52, verse 13, narito, ang aking lingkod ay magtatagumpay. Siya ay dadakilain, matatanyag, at magiging napakataas. And the whole chapter 53 refers to the suffering of the servant fulfilled by Jesus. And in Isaiah 53, verse 12 na muli, dahil ibinuhos niya ang kanyang buhay hanggang kamatayan, dahil napabilang siya sa mga masasama ng kanyang kinuha ang kasalanan ng marami at namagitan siya para sa mga makasalanan. Siya ay nagtagumpay. Siya ay dadakilain. Siya ay matatanyag. Siya ay magiging napakataas. Yan po ang nais ng Diyos Ama na gawin natin kay Jesus. Balik po tayo sa Isaiah 52, verse 13. Mga kapatid, lalo na ng mga Katoliko, Iglesia ni Cristo, mga taga-dating daan, at mga Jehovah's Witness. Tingnan niyo po ang kabit-kabit na adjectives sa Isaiah 52:13. Ang lingkod daw ng Diyos, the servant of the Lord, and we know that that will be Jesus. He will prosper. He will be high and lifted up and greatly exalted. Ito po ang dapat na ginagawa natin kay Jesus. Sa halip na ibaba siya, sa halip na ituring siyang ordinaryo lamang, atin siyang purihin ng napakataas, dakilain ng higit pa sa lahat dahil sa kanyang ginawa. Yan po ang iniintay ng Diyos sa kasalukuyan. At tingnan natin ang mangyayari sa eternity future. Jesus will not only be praised and glorified, exalted highly in the present. Let's look at Revelation chapter 5, verse 9 and following. At ang 4 na buhay na mga nilalang at 24 na mga elders ay nagpatirapa, nagsiluhod sila, mga kapatid, kanino? Hindi kay Maria, hindi sa mga santo, hindi sa mga papa. Sila'y nagsiluhod sa harapan ng kordero at umawit ng mga bagong awitin at nagsabi, karapat dapat siya na kumuha ng aklat at tanggalin ang tali ng kanyang mga tatak. Bakit po? Sapagkat siya ay pinatay. He was slaughtered. At bakit naman siya kinakailangang patayin? Dahil binili niya, tinubos niya ang mga tao para sa Diyos.
sa pamamagitan ng kanyang dugo mula sa bawat lipi, wika, bayan at bansa, at ginawa silang kaharian at mga paring naglilingkod sa ating Diyos, at sila'y maghahari sa ibabaw ng lupa. Mga kapwa Pilipino, hindi si Eli Soriano, bagaman siya'y nagmamahal sa Diyos, nagmamahal sa kanyang salita, hindi si Mariang ina ni Jesus, bagaman siya ay naging lingkod ng Panginoon. Hindi ang mga santo na ating kinikilala, bagaman nabuhay sila ng kahanga-hanga. Hindi sila ang namatay sa krus para sa ating mga sala. Hindi ang mga dugo nila ang ipinambayad sa ating mga kasalanan, kung hindi ang dugo ng kordero ng Diyos ang tumubos sa atin. Kaya karapat-dapat lamang na si Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan, ang siya nating purihin at parangalan. Sa Revelation chapter 5, verse 11 and following, sabi po ni Apostol Juan, nakita ko, narinig ko ang maraming tinig ng maraming mga anghel sa paligid ng trono at ng 4 na buhay na nilalang at mga elders. Ang bilang nila ay milyon-milyon, libo-libo, na nagsasabi ng malakas na tinig. So lahat po ng nasa langit ay magsasabi ng malakas, karapat-dapat ang kordero na namatay, na tumanggap ng kapangyarihan, ng kayamanan, ng karunungan, ng kalakasan, ng karangalan, ng kaluwalhatian, at ng pagpapala. Mga kapatid, isa lamang ang karapat-dapat na bigyang karangalan ngayon at forever dahil sa kanyang ginawa para sa atin. At ang pangalan niya ay ang Panginoong Hesukristo na naging anak ng tao para sa atin. So isummarize po natin ang ating lesson about selfless mindedness. Selflessness is encouraged for all Christians. Ito ay resulta ng ating relasyon kay Kristo. At ito ay magbubunga ng kaligayahang lubos. The more we know Jesus, the more we experience His grace, the more peaceful, the more joyful we are, despite the challenges and the problems we are facing. Pangalawa, selflessness is exemplified, ay ipinakita ng Panginoong Jesus. Bagaman siya'y Diyos, bagaman siya'y kapantay ng Diyos, hindi siya nagpumilit
na panghawakan ang pagkakapantay sa Diyos. He did not demand equality with God. Sa halip, he laid down his glorious privileges at ginawa niya ito para sa atin, para sa mga taga-dating daan, para sa Iglesia ni Cristo, para sa Jehovah's Witness, para sa ating lahat. Ibinaba niya ang kanyang sarili at hindi lamang ito. Siya'y sumunod sa Diyos ng lubos hanggang sa siya ay mamatay para sa atin. Si Eli Soriano ay nagsumikap sumunod sa Diyos. Si Maria ay nagsumikap sumunod sa Diyos. Ang mga hinirang ay nagsumikap sumunod sa Diyos. Pero wala po sa kanila na hindi nagkasala. Dahil tao lamang po sila. Pero may isa na hindi nagkasala. Ang anak ng Diyos. Na sumunod sa Diyos ng lubos-lubos. Kahit pa siya'y mamatay at mag-alay ng dugo sa krus, ginawa niya ito para kay Eli Soriano, para kay Maria, para sa mga santo, at para sa ating lahat. At ang selflessness, ayon sa ating huling katuruan, ay pinararangalan ng Diyos. Pinarangalan ng Panginoong Diyos Ama. Si Jesus hanggang ngayon, at higit na pararangalan sa kanyang muling pagbabalik. Kapatid, kapag ikaw ay naging selfless, mas pinahalagahan mo ang Diyos at ang kapakanan ng iba. Ikaw rin ay bibigyang parangal ng Diyos sa kasalukuyan at sa hinaharap na panahon. Mayroon pong isang village sa Derbyshire, England. Ang pangalan niya ay Iyam. Noong 1665, nagkaroon ng peste, plague, na kumitil ng mahigit 100,000 tao sa London because of fleas. Ang tawag nila dito ay bubonic plague. Earlier, napakaraming namatay, at least 25 million, sometime in 1300. But in 1600, naulit ang pesting ito sa London. At isang araw may dumating na mga tela sa Iyam na medyo basa-basa pa para sa isang mananahi. At ang ito ay iniladlad upang ibilad. Lumabas ang mga fleas o ang mga purga. At ito ay pumatay sa mananahi. And in the next few weeks, maraming mga nangamatay. Out of 800 villagers, 273 died.
At nung nakakamatay na ang mga tao sa village na ito dahil sa peste, sa pangunguna ng kanilang pastor, si William Mopinson, gumawa sila ng mga protocol upang hindi kumalat ang peste. Ang unang protocol, kapag may namatay, ililibing lamang ng mga kasambahay. Pangalawa, ang kanilang pagsamba ay inilipat nila mula sa simbahan sa loob, nilipat sa labas. Nagkaroon sila ng social distancing. At kung kailangan nila ng mga pagkain, ito'y inihahatid at iniiwan sa labas. At ang mga perang pambayad ay dinidisinfect nila. At ng mga nakakamatayang tao, maraming gustong lumabas ng iyam. Pero nakiusap ang kanilang pastor sa mga mamamayan at sinabi, huwag tayong lumabas alang-alang sa ating mga kanugnog at katabing mga villages para hindi sila mahawa. At ganun nga po ang nangyari. Na-contain sa loob ng village ang peste, ang kamatayan. Kaya hanggang ngayon, ang village na ito ay tinatawag na The Plague Village. At pinarangalan sa buong Inglaterra sa kanilang selflessness dahil pinahalagahan nila ang kalusugan at ang buhay ng mga tao ng higit pa sa kanilang sarili. Mga kababayan, nakakalungkot na maraming nangamamatay sa COVID-19 ang may edad. May mga dati nang may sakit na hindi naman lumalabas ng bahay. Bakit po? Sapagkat yung ang feeling nila'y malalakas. Hindi sila senior citizen. Wala silang comorbidity. Malakas ang loob nilang maglalabas dahil meron silang good health. Pero pagbalik nila sa kanilang mga tahanan, may dala-dala sila na virus. Let us be selfless. Ingatan natin ang ating sarili. Not because we are selfish. Let us protect ourselves for the sake of our children, of our elderly people, of those who have pre-existing sicknesses na hindi sila mahawa. Huwag na po tayong mabagot, mainis, ma-depress. Sama-sama nating labanan sa tulong ng Panginoong Hesus ang krisis na ito. Huwag na ho tayong magsisihan. Tulungan na lang po natin ang ating pamahalaan na maging epektibo sila sa kanilang ginagawa. I-encourage natin ang mga pagod ng doktor at mga nurses. Ipanalangin, tulungan, purihin natin sila
sapagkat ginagawa nila ang kanilang magagawa. Pag na tayo ay nasa ospital, nakapila, huwag na ho tayong magalit. Nakiusap na lang po tayo. Mas makikinig po sila pag mababa ang ating tinig. Let us be firm but humble. Let us speak the truth in love. And let us wait patiently and respectfully sa mga naglilingkod sa atin. Ang pangalawa pong halimbawa ng selflessness ay ating matututunan mula sa isang aklat na ang titulo ay My Utmost for His Highest. Ito po ay isinulat ng kilalang pastor na si Oswald Chambers na nabuhay noong 1874 to 1917. Ang aklat na ito ay na-publish ng 1927 in England and 1935 in the US. At nakapagbenta na ng 30 million copies worldwide na translate na sa 39 languages. At marami sa atin ang nakabasa ng devotional book na ito na mayroong devotion for 365 days. Pero alam niyo po ba na hindi si Oswald Chambers ang talagang sumulat nito? Sasabihin natin, what? Hindi ba totoo na ang author ay si Oswald Chambers? Alam niyo po, there was a selfless person. Ang pangalan niya ay B.D. Chambers. Asawa po siya ni Oswald Chambers. Nang mamatay ang kanyang asawang si Oswald noong 1917, buong tiyaga na inipon ni B.D. ang kanyang mga isinulat na artikulo. Pinakinggan ang kanyang mga lectures. Isinulat niya ito. At inilagay ang pangalan ng kanyang asawa. Siya pa ang nagbayad ng unang edisyon para lang ito ay mapublish. At pag binasa nyo ang libro, wala kayong makikita na kanyang pangalan. Bagaman siya ang sumulat ng mga sinabi, ang nag-record at nag-type at nag-organize ng librong ito, tinanggal niya ang kanyang sarili at itinaas lamang niya ang kanyang asawa. Let us apply this message this week. Meron po akong 4 na application na hihilingin sa mga taga-Bredcom, Quezon City at lahat ng nakikinig sa programang ito. Ang una, sa linggong ito, ipanalangin natin ang ating mga kamag-anak at kaibigan, lalong-lalo na yung mga hindi pa nakakakilala o nakakatanggap o naboborn again dahil sa Panginoon. Sabi nga nung iba, bakit ang tagal naman ng pandemic? Kasi gusto ng Panginoong Hesus marinig ng lahat ang kanyang pagliligtas bago mahuli ang lahat.
Kasi pag si Jesus ay dumating ng muli, wala nang maliligtas. Pangalawa, sa linggong ito, i-text natin o tawagan natin yung ating mga ipinanalangin. At tanungin natin sila, ano ang pwede nating ipanalangin para sa kanila? O paano natin sila matutulungan? At pangatlo, kapag sila'y sumagot, ipanalangin natin sila. Kung maaari, samahan natin sila na manalangin. At kung naman kaya natin silang tulungan, hindi natin sila kinakailangan puntahan dahil sa pandemic at sa quarantine, kung kaya nating tulungan sila, magpadala tayo ng tulong para sa kanila. Kung gamot, kung pagkain, o anumang bagay. Kahit text lamang. At mga kapatid, kung magte-text po tayo, huwag yung masyadong mahaba. Kasi sa totoo lang po, pag mahaba yung text natin, hindi na binabasa. Maikli lamang na galing sa puso. At yung panghuli, pag nagbukas ang Panginoon ng pagkakataon, ibahagi natin sa kanila ang ating testimonyo, ang ating karanasan, yung ating journey with Jesus. Huwag yung alam natin. Kasi pag yung alam natin, minsan, ang dating natin mayabang. Ang ikwento natin, yung ating naging karanasan kay Jesus. At pagkatapos, pag sila'y interesado pa din, imbitahin natin sila sa 2 nalalabing Bible study pagka Miyerkules, yung ating Jesus for Everyone series. Kasi nasa session 11 at 12 na lamang po tayo. Panalangin po natin na in these 2 sessions, the gospel will be very clear and the Holy Spirit will speak mightily sa mga tao. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos Ama, salamat po sa pagpapadala mo sa iyong bugtong na anak na kahit siya'y nagdusa, namatay, siya ay pinamuling buhay mo. Siya ay pinarangalan mo nang buhayin mo siyang muli sa mga patay. At isang araw, babalik siyang muli at paparangalan siyang muli. At habang siya'y pinaparangalan, ikaw ay naluluwalhati. O Lord God, our Father, exalt clearly the name of your Son, Jesus, through our testimonies, through our teachings, and through our lives, so that people, our friends, our relatives, our family members will be ready when your Son Jesus returns back. This is our prayer in His name. Amen and amen.
Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song, this cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In the ground, this body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again, and as he stands in victory, sin's curse has lost its grip on me, for I am his and he is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt and love, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever blind without his hand, till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand. Here in the power of Christ I'll stand. Here in the love of Christ, I'll stand. Maraming salamat po, Zildjian, Jemai, at Mariah for leading us in our response song. Maraming salamat din po, Pastor Nomer, for reminding us today that worship is a selfless act towards God. Ngayon pa, as you continue to worship the Lord through a selfless act of giving and to exhort us from God's word, let me call on Deacon Alan. Good morning po. Morning, Pastor Nate. Thank you, our senior pastor, Dr. Nomer Bernardino, for sharing to us God's word in our Lord's Day 16, Worship from Home. Dear brothers and sisters in Christ, let us respond in giving as our worship to the Lord. Let me read to you our passage from Deuteronomy 16, verse 17. It says, "Each of you must bring a gift in proportion to the way the Lord your God has blessed you." Let us pray for our tithes and offering. Our loving and generous Father, we thank you and praise you for your faithfulness to all of us. We thank you that your work did not end with creation, that you continue working to this day, sustaining the world and all life in it. Though some of us and even our loved ones have been affected by this pandemic, still your grace and mercy abound in us, that we can experience your powerful presence even in the storm of our lives.
You have restored us in your own special way and continuously providing for our needs. In response, we are giving back a portion of what you have provisioned as demonstration of our gratitude, obedience, and love for what you have done and continuously doing in our lives. We are giving this willingly, cheerfully, and without any gripe. We pray that you will be delighted and accept these tithes and offering. Please grant our church leaders the wisdom in using this for your kingdom building, as well as in finding ways on how it can take care of its flock during this challenging time. This is our prayer with thanksgiving in the most powerful name of our Lord Jesus Christ. Amen. Thank you po, Deacon Alan, for exhorting us from God's Word and for praying po for our tithes and offering. Now po, for our closing prayer and benediction, let me call on Pastor John Dolio Talas, our lead pastor. Salamat, Pastor Nate. Maraming salamat po, Pastor Nomer, sa paghatid ng very powerful sermon sa araw na ito. At naniniwala po ko tunay na naitaas ang pangalan ng ating Panginoong Jesus ngayon. Sa ating pong pagwakas na panalangin, tayo pong lahat ay dumulog sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito na kami pinagpala ninyo ng inyong salita. O Diyos, patuloy naming itinataas sa inyo, Panginoon, ang bawat pamilya, ang bawat isang member ng Breadcom Quezon City at lahat po ng kasama namin, Panginoon, sa aming pong panambahan. O Diyos, sa mga nakikinig na nasa mga quarantine facility, na mga nasa ospital, O Diyos, o nasa bahay at nagsasuffer, Lord, sa COVID-19. Ang mga nagpapagaling, Panginoon, ang mga napinsala, hindi lamang ang kanilang kalusugan, kundi ang kanilang mga pinansyal na ang kanilang budget, Lord. Panginoon, tinataas ko po ang bawat isa sa inyo, Panginoon, na dumaranas ng pagsubok na dala ng sakit na ito. O Diyos, turuan mo kaming tumunghay sa inyo, tumingala sa inyo at tumingin sa inyo. At sa inyo ilagay ang aming pagtitiwala. At Lord God, nawa sa bawat isa sa amin na nakatingin sa inyo, Panginoon, maranasan namin, Panginoon. Hindi lamang ang lunas sa sakit, hindi lamang ang proteksyon sa sakit, kundi ang malalim na pagkilos mo sa aming buhay, Lord God, na nagpapaigting ng aming pananampalataya, ng aming pag-ibig at pagtatapat at paglilingkod sa inyo. O Diyos, dun sa mga tao, Lord God, na naabot ng mensahe na dala ni Pastor Nomer kanina. O Diyos, dalangin ko po na ang ebanghelyo ninyo, Panginoon, ay tumimo sa puso ng bawat isang tagapakinig, Panginoon, na kasama namin at aabutin ng episode na ito, Panginoon, ng Worship from Home. Na Lord, kung ang aming mga puso, ang aming mga isipan, Lord God, ay nakatingin pa po, Panginoon, sa isang tao, sa isang prinsipyo, o sa ibang mga establishment, Panginoon, na nagbibigay at nangangako ng kasiguruduhan. Lord, patawarin niyo kami. At ngayon, Panginoon, namin, O Diyos, ang aming mga puso ay baguhin mo upang once and for all, O God, for all eternity, ang puso namin, ang aming pananalig ay ilagak namin, Panginoon, sa inyo lamang po. O Diyos, palayain mo, Panginoon, ang bawat isang nakikinig. O Diyos, pinapanalangin din po namin, Lord, yung mga tao po na hindi pa rin nakakaunawa, Panginoon, ng mga pag-iingat na kailangan pong gawin, Lord God, ng bawat isa. O Diyos, mangusap kayo at Panginoon, himukin ninyo, Panginoon, Lord God, ang mga tao, Lord God, na hindi pa po nakakaunawa, Panginoon,
na mga bagay na ito. Panginoon, muli sa umagang ito, tinataas namin ang pangalan ng aming Panginoong Hesus bilang kabahagi ng tinatawag na Trinity of the Godhead. And Lord, we believe that these three are one. People of God, may the Lord bless you and keep you, and may the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His countenance towards you and give each of you, your families, your loved ones, each home, each person in the hospital facility, in the quarantine facility, each person suffering from COVID-19, symptomatic or not. The Lord give you peace today. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po, Pastor John. Ngayon po tatawagin ko lang po si Teacher Shi for a few announcements. And I'll be back po ulit for 2 other announcements pa po. Hello and blessed Sunday po. I'm Cheryl, one of the kids ministry team member. I am inviting your kids po to our online Sunday school. Preschool level, ages 7 years old and below, meets every second and fourth Sunday at 2 p.m. Primary and intermediate levels, ages 8 to 12 years old, will meet this afternoon at 2 o'clock. Their schedule is every first and third Sunday of the month at 2 p.m. The same with teens, 13 to 17 years old, will meet this afternoon at 2 o'clock. Their schedule is every first and third Sunday at 2 p.m. I would like to share this verse from the book of Mark, chapter 9, verses 36 to 37. He took a child whom he placed among them. Taking the child in his arms, he said to them, "Whoever welcomes one of these little children in my name welcomes me, and whoever welcomes me does not welcome me, but the one who sent me." So these little ones are indeed dear to God. We will post the Zoom link in our group chat, or you may contact us, Sister Han and or Kuya Miko, and you may share po the link to other kids, to your invited kids. Also, please join us in our midweek Bible study with Dr. Nomer Bernardino. The topic is Jesus for Everyone. On Wednesday at 8 p.m. via Zoom and FB Live. Please ask your friends to join us po. One last po, we are inviting the youths to join the Roots Fellowship this Saturday at 7:30 p.m. Please contact any of the youth leaders or Pastor Nate for the link. Thank you and God bless. Maraming salamat po, Teacher Shi, for those announcements. Meron pa po tayong few announcements bago po tayo mag-end. Unang-una po, kung kayo po ay binigyan ng Panginoon ng skill or talent sa pag-serve sa any area po ng ministry na meron po tayo ngayon, ini-encourage po namin kayo to help join our team. Kung kayo po ay may writing skills, drawing skills, or may music skills, kayo po ay naming ini-invite to help join our ministries. Ito po ay isang act of selflessness, and we want to encourage you na mai-apply rin po ang ating narinig, ating na-challenge sa atin ni Pastor Nomer kanina sa sermon. Pangalawa pong announcement ay ang ating Banyuhay conference this year na gaganapin po online. So usually po, nagda-travel po tayong mga churches for us to gather in one place para po sa conference na ito. But this year, it's gonna be easier po. Meron po tayong online gathering for this conference. 2 days po ito, April 26 and 27. So kung kayo po ay interesado na mag-join po sa conference na ito na pinamagatang I Will Build My Church from Matthew 16:18,
please message us po our Facebook page, Breadcom QC. Yun lamang po ang ating mga announcements for today. Maraming salamat po for joining us and for worshiping with us today. Have a blessed week po, everyone.